Isang dekada mula nang ilabas ang arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa historic claims ng China sa South China Sea, naniniwala ang Marcos administration na ang mga nagawang batas at mga pulisiyang magpapalakas sa pagpapatupad ng ruling ay dapat magpatuloy sa kabila ng pagpapalit ng administrasyon. May report mula Pasay City ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo kung saan pinangungunahan ng Department of Foreign Affairs ang mga aktibidad para sa Arbitral Award Anniversary. Tristan, ano-ano ang mga nasabi na sa event? Matibay ang naging paninindigan ng Department of Foreign Affairs na ang 2016 Arbitral Award ay final at legally binding. Itinuturing din daw itong landmark ruling hindi lamang ng Pilipinas kundi para sa buong mundo. Sa commemorative event na pinangunahan ng DFA, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na ang arbitral ruling ay hindi dapat mapasailalim sa anumang negosasyon o kompromiso. Ayon pa sa DFA Chief, ang Arbitral Award ay magiging paalala na ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea ay produkto lamang ng imahinasyon. Para kay Lazaro, malaki ang papel ng arbitral ruling sa international law kaya hindi ito maaaring maliitin ng anumang bansa. The rule of law is and must always remain the ultimate guarantor of global peace. This award is final. It is legally binding. It is not a mere statement of policy. It is not subject to negotiation or compromise. It is an unshakable, permanent anchor of our rules-based international order. 2013 na mag-file ang Pilipinas ng arbitration case laban sa China sa ilalim ng isang UNCLOS tribunal. Pero hindi sumipot ang China at iginiit na ang maritime disputes ay dapat resolbahin sa pamamagitan ng bilateral negotiations at hindi ng isang tribunal. 2014 ang opisyal na ipinarating ng Beijing na hindi ito lalahok sa anumang pagdinig. 2015 nang umarangkada ang pagdinig sa ilalim ng 5-man tribunal judges na talakay dito ang jurisdiction, admissibility at merits ng mga submission ng Pilipinas. At noong July 12, 2016, inilabas ang ruling na nagpapawalang bisa sa 9-dash line claim ng China at nagsabing nagkaroon ng paglabag sa mga karapatan ng Pilipinas ang Beijing. By authoritatively ruling that historic claims within the fictional 9-dash line have no basis in law, the 2016 Arbitral Award permanently illuminated once murky waters. It stands as a landmark triumph of peaceful dispute settlement. Para naman kay Solicitor General Darlene Berberabe, mahalagang mapanatili ang kahalagahan ng Arbitral Award magpalit man ng administrasyon. The protection of our marine patrimony is not a policy that administrations may take up or set down as they please. Administrations change, emphasis shift, budgets rise and fall. The Republic, however, is a continuing client, and this decade's work has moved the award's protection beyond the reach of any single season of politics. Hirit pa ng Solgen, mahalagang matiyak na hindi mananatiling nakasulat sa papel ang arbitral ruling bagkus ito ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino. The instruction is clear and unmistakable. Protect the nation's marine wealth for Filipinos and for the Filipinos yet to come. An award is paper until a republic chooses to live by it. For 10 years, through every test, the Filipino has chosen to live by the award. Nagpahayag din ng suporta ang mga kaalyadong bansa tulad ng Australia at Japan sa paggigiit ng arbitral ruling. We want each country, large or small, to operate by the same rules that we have all had a say in shaping. And when disputes inevitably arise, we insist those differences are managed through dialogue and according to the rules, not by force or by raw power. Unilateral attempts to change the status quo by force or coercion are unacceptable. Disputes should be resolved peacefully
in accordance with international law. Samantala, isang commemorative stamp ang inilabas din ngayong araw para gunitain ang 2016 Arbitral Award. Alam niyo ho, yung ruling ay isang mahalagang bahagi na ng foreign policy ng bansa, lalo na pagdating sa karapatan sa West Philippine Sea. Sa domestic side, kung pag-uusapan natin, sinasalamin na yung arbitral ruling sa ilang mga mahalagang batas tulad ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act. Pero sa regional perspective naman, itinutulak pa rin ng bansa ang isang legally binding code of conduct sa South China Sea kasama ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at China. Balik sa'yo, Menshu. Tristan, may pahayag na ba ang Pangulo sa 2016 Arbitral Award? Buti na tanong mo yan, Menshu, no? Inaasahang dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang diplomatic reception para gunitain yung Arbitral Award. Ito rin yung unang beses na magpapakita ang Pangulo sa isang public event para lamang sa anibersaryo ng arbitral ruling at inaasahang magbibigay rin siya ng mensahe. Pero bago pa man yan, nagkaroon na tayo ng pagkakataong matanong si Pangulong Marcos sa kanyang posisyon pagdating sa West Philippine Sea ilang araw bago ang Arbitral Award sa kanyang interview sa Canada at dito sinabi ng Pangulo ang kanyang pagkabahala sa oras na mag-iba ang pulisiya sa West Philippine Sea. Pakinggan natin. So if you're asking me if I'm worried that the policy of the Philippines will change after I leave office, of course I am. Because it's almost, not quite, but it's almost an existential issue for us. Hirit pa ng Pangulo, kailangan maging consistent ang bansa sa pagpapatupad ng anumang pulisiya pagdating sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Menshu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nag-uulat mula Pasay City.